day po. Welcome to a simple video cooking vlog. So we're gonna be cooking an adobo and Bicol Express. So as you can see, nagisa na ako and then finalo ko na rin yung chicken. That's 1 kilo, 1.5 kilo. And then, syempre, maraming laurel. The reason is we want something na mabango yung aroma niya. And then, medyo nakakatanggal na rin ang langsa. And then, more paminta. So, paminta, then, mga 1/4 cup of water. Then, syempre, di pwede mo wala yung toyo. Because that toyo is so amazing. Then, hindi yan toyo. That is the oyster sauce. Syempre, di pwede mo wala yung suka para pang matagalan at masarap siya initin kapag kinaumagahan. Then, syempre, di pwede mo wala yung magic syrup. So, mga half lang yun. Akala nyo buo. So, hindi tayo pwede maglagay na sobrang dami. Then, more patatas para mas mukhang marami yung ating adobo. Then, haluin lang natin. Actually, itong nilulutuan namin na induction, sobrang lakas niya. Mabilis siyang magpalambot ng manok. So, tinakpan ko siya para mas mabilis lalong palambutin. Pinakuloan ko lang siya ng mga 10 to 15 minutes just to make sure na tender yung ating chicken. And laksan na natin, halu-haluin natin para to make sure na inabsorb na yung toyo, suka, oyster dun sa manok and patatas. And pagka-open is super bango. Perfect. Next one is the Bicol Express. So, medyo nilaro lang natin yung title dyan, guys. So, nag-isa ulit ako ng sibuyas bawang. So, kahit anong mauna dyan, pwede nyo pagsabayin. Ang mahalaga maluto, yun lang naman eh. Dito naman, nagamit natin is 1 kilo ng pork. So, lang natin siya into to adobo size or adobo cut. Yun yung cut ng ating pork. And then, yun, sinama lang natin siya sa pag-isa. Kasi medyo may taba-taba. Baka magmantika pa siya just to, syempre, hindi pa pwedeng mawala yung paminta. Ako, more paminta kasi ang target natin is maging maanghang yung ating Bicol Express. Haluin lang natin yan. And then, medyo naglagay ako ng konting space dyan para gisahin ko ng very bahagya lang yung ating sili. So, parang anong sili natin ginamit dito is pangsigang na sili. So, medyo mild lang naman yung anghang niya. And then, syempre, paminta. Tapos, minix-mix ko na siya. Mix. And then, pinakuluan na natin na very light. Takpan natin para ma-absorb nung anghang dun sa baboy. Syempre, hindi pa pwedeng mawala ang Coco Mama na magbibigay ng sarap dito sa ating Bicol Express. Actually, ginamit ko dyan 2 Coco Mama. Pero kung nasa probinsya na kayo, much better na gamitin yung yung talagang gata, alam mo yung talagang minano-mano mo kayod. Yan, so mix lang natin yan. Tinakpan ko, kaso hindi mo siya pwede takpan talaga ng matagal kasi medyo umaawas na siya. Masarap niya kasi 2 kokmamang malaki. And then, ang magpapasarap dito at magbibigay ng mas masarap na flavor yung ating alamang. So, mga 1 to 3 tablespoon ang ginamit natin dyan na yung alamang na ginamit natin. So, alamang ng palengke. Medyo mahal kasi yung alamang na Barrio Fiesta. So, pero yan, okay din yan. Perfect din yan, guys. Nasa paghahalo mo rin at paglalagay ng lasa dyan sa niluluto mong Bicol Express para lalong sumarap yan. So, mix lang natin. Kailangan natin pakuluan to kasi baboy to. So, we want something na tender yung magiging pork natin. So, that would be all, guys. Thank you for watching. Bye for now.